Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 15. Nakakita ulit ng nakahubad. Nang makalabas na sila ni Cyrus sa private room, nag-alinlangan saglit si Tom bago niya mahinang sinabi. Sir, have you finished venting your anger? Kung gusto nyo po, pwede ko pong utusan ang mga tauhan ko para linisin yung Johnny na yon. That person is nothing more than just a gangster. There's no need to waste time on him. Cyrus replied lightly. Kung yan po gusto nyo. Marahang tumango si Tom bago siya nagpatuloy, kung gayon ihahatid ko na po kayo sa school. Huwag na, masyadong agaw atensyon kasi ng sasakyan mo. Masama niyan, baka makita pa ng mga classmates ko. Pwede ka nang magmaneho paalis ngayon, tanggi ni Cyrus pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit. Masusunod po sir, kung may kailangan po kayo sa susunod tawagan nyo lang po ako kaagad. Mabilis na sabi ni Tom. Okay. Tumango si Cyrus at saka naglakad papunta sa university. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmaneho na paalis si Tom. Cyrus was left alone walking in the street with the memories of the past few days coming to his mind. Minsan talaga kayang baguhin ng pera ang lahat. Hindi napigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga. Ring, ring. Biglang nagring ang phone niya. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya at tinignan ito. Nakita niya na hindi naka-register ang number sa contact niya. Inaccept ni Cyrus ang tawag at saka mahinang sinabi, hello, sino ta? Cyrus, hindi ba't inutusan kitang ilipat ang mga libro ko sa dorm ko? Narinig niya ang boses na malademonyong advisor nila. Ma'am, pasensya na, may ginawa pa kasi ako ngayon eh. Dadalhin ko na po agad dyan. Biglang naalala ni Cyrus ang sinabi ni Sheila sa kanya kaninang umaga kaya mabilis siyang sumagot. 3:30 PM, nasa dorm na ako. Kapag nadatnan kong wala pa yung mga libro tapos ka sakin Cyrus. Malumanay na sagot ni Sheila at saka direktang ibinaba ang tawag. Ibinulse ni Cyrus ang cellphone niya at nagmamadaling bumalik sa school. Kahit na talagang maraming bagay ang pwedeng baguhin ng pera, hindi pa rin mababago ang katotohanan na hindi kayang galitin ni Cyrus ang demonyita niyang advisor na si Sheila. Tumakbo ng napakabilis si Cyrus para makabalik agad sa school. Pagkatapos ay pumunta siya sa Academic Affairs Office para kunin ang mga gamit ni Sheila. Sa oras na ito, labis na nagsisisi si Cyrus. Pinagsisisihan niya kung bakit niya tinanggihan ang alok ni Tom na ihatid siya sa school. Kung pumayag lang siyang magpahatid, hindi sana siya pagod na pagod ngayon. Knock, knock, knock. Kumatok si Cyrus sa pinto ng Academic Affairs Office. Come in. Sabi ng isang middle-aged woman. Itinulak ni Cyrus ang pinto at saka magalang na sinabi, pinapakuha po ni Ma'am Isidro yung mga gamit niya. Matapos marinig ang sinabi niya, tinignan ng babae si Cyrus at pagkatapos ay itinuro ang isang tumpok ng mga gamit na nakabalot ng craft paper sa sahig. At walang ekspresyon na sinabi, iyan ang mga gamit niya. Kunin mo na yan. Thank you po ma'am. Mahinang sagot ni Cyrus at saka yumuko para kunin ang mga gamit. Pagkakuha niya, tumalikod na siya at mabilis na lumabas ng Academic Affairs Office. Ang mga bagay na pinapalipat ni Sheila kay Cyrus ay mga libro. Sa kabutihang palad, hindi naman ganon karami kaya magaan pa rin itong bitbitin. Madalas na inuutusan ni Sheila si Cyrus na dalhin ang mga gamit niya sa dorm niya kaya hindi ito ang first time na makapasok siya sa girls' dorm building. Kahit ang guard na nagbabantay sa gate ng dorm ay kilala siya. Pagkaraan ng ilang sandali, itinulak papasok ni Cyrus ang pinto ng dorm room ni Sheila at agad na naamoy ang isang napakamapang-akit na amoy. Nang amoy na ito ay parehong-pareho sa amoy ni Sheila. Huminga ng malalim si Cyrus at pagkatapos ay pumasok sa dorm. Napakaganda ng employment benefits ng Laguna University para sa mga empleyado nito. Bawat professor ay merong 1 bedroom and 1 living room dormitory. Maganda din ang pagkaka-decorate nila. Bukod dito mahilig maglinis si Sheila kaya ang dorm niya napakalinis at kaaya-ayang tignan. Favorite color siguro ni Sheila ang purple. From bed sheets, blankets, and curtains, it's all in that color. Pumasok si Cyrus at nilagay ang mga libro sa lamesa tsaka tumalikod palabas. Pero noong papalabas pa lang si Cyrus may nakaagaw ng atensyon niya. A black lace sexy underwear was hung on the clothes hanger on the balcony shaking with the breeze.
Matapos makita ni Cyrus ang underwear ni Sheila, hindi niya mapigilan na mapalunok ng todo. Naglakad siya papunta sa balcony. Nang makarating na siya sa balkonahe, excited na tumayo si Cyrus sa harap ng black panty. Pero sa totoo niyan, wala naman siyang masamang balak gawin. Kumbaga kahit sinong lalaki ang nasa ganitong sitwasyon ay makakaramdam ng kuryosidad at gustong tignan ito ng malapitan. Napaka-sexy pala ng mga panty na suot ni Ma'am Sheila. Napabuntong hininga na lang si Cyrus. Naalala bigla ang lahat ng kumakalat na chismis sa school tungkol kay Sheila. Kahit na sinasabi ng iba na may bakang si Sheila. In fact, sa isip ni Cyrus napaka-humble niyang babae. Kahit na medyo stricto siya, mabait parent siya kay Cyrus. Alam niya na halos araw-araw kinakapos ng pera si Cyrus, kaya kung may kailangan bayaran sa school, siya na ang nagbabayad para kay Cyrus. Kahit hindi man sabihin ni Sheila ang tungkol dito, palaging grateful si Cyrus sa kanya. Sigh. Tinignan ulit ni Cyrus ang panty bago siya huminga ng malalim at tumalikod para umalis. Click, click, click. But just at this time, a burst of crisp high-heeled shoes meeting the floor sounded outside the room. Naestatwa si Cyrus nang marinig ito. Bago pa man siya makapag-react, binuksan na ni Sheila ang pinto at saka pumasok. Nang makita siyang pumasok ni Cyrus, mas lalo pa siyang natigilan. Pagkatapos ay bigla siyang napatingin sa panty na nasa harapan niya. He knew that if he went out at this time, Sheila would immediately know what he was doing. Sa ugali pa naman ni Sheila kapag nalaman niya baka patayin niya si Cyrus. Cyrus took a deep breath, then instinctively squatted down and behind the balcony door. Nakakapagod. Pagpasok ni Sheila, inilapag niya ang lesson plan sa lamesa at pagkatapos ay marahang nagunat. Dahil sa ginawa niya, tumaas ng bahagya ang dibdib niya. Si Cyrus naman na nagtatago sa likod ng pinto ay todo hiling sa isip niya na sana lumabas si Sheila ng kwarto kahit saglit lang. Thud, thud. At this time Sheila carelessly kicked off her exquisite high-heeled shoes and then ran towards fridge with only silk stocking on her feet. Maya-maya lang, bigla siyang tumili. Matapos marinig ang sigaw niya, mabilis iniangat ni Cyrus ang kanyang ulo para tignan si Sheila. Then nalaman niya na aksidenteng natapon ang kape sa damit ni Sheila. Sumimangot si Sheila dahil sa nangyari, pagkatapos ay diretso niyang hinubad ang suot niyang blouse. Nakasuot na lang ngayong puting sando si Sheila. Pero kahit yun may mantsa ng kape. In-surveyhan ni Cyrus si Sheila at hindi mapigil ang mapasinghap. Sabi niya sa isip niya, hindi naman tatanggalin ng babaeng taang sando niya, diba? Just as Cyrus finished his word, he saw Sheila slowly tugging her shirt upwards. Cyrus' mind goes blank at this moment. Kabanata 16. Sexy ba ako? Nagtago ulit si Cyrus sa balcony. Medyo agitated siya kasi hindi niya talaga inaasahan na direktang magpapalit ng damit si Sheila sa sala. Hindi alam ni Cyrus kung ano ang gagawin niya ngayon. Magkukusa ba siyang tumayo ngayon at magpakita o magtago na lang at maghintay? Kung magpapakita nga talaga ngayon si Cyrus, hindi niya may explain ng maayos kung ano ang ginagawa sa balcony. Pero kung hindi siya lalabas at kung talagang maghuhubad si Sheila ngayon, titingin ba siya o hindi? Habang namamrobol na si Cyrus sa kung ano ang gagawin, may mga kaluskos siyang narinig galing sa sala. Tinubad na nga talaga ni Sheila ang sando niya. Hindi napigilan ni Cyrus ang sarili niya na tumingin sa pwesto ni Sheila. Dahan-daang natanggal ang suot na sando ni Sheila. Dahilan kung bakit nakita niya ang maputi at makinis niyang balat. Hindi lang siya maganda, napaka-sexy pa. The black bra she's currently wearing only accentuated her charming body more. Napahinga ng malalim si Cyrus. Ito na ang ikalawang beses na nakakita siya ng katawan ng babae ngayon, at katawan pa ito ng isang sexing babaeng tulad ni Sheila. Malamang naging mas excited pa siya ngayon. Kahit na matagal nang magkarelasyon sina Cyrus at Faye, dahil nga sa minamaliit ni Faye si Cyrus, ang pinaka-intimate lang na nangyari sa kanila ay ang pag-holding hands. Higit pa dito, not to mention kissing, hindi pa kailanman naghubad ng damit sa harap ni Faye. Matapos nahabarin ang kanyang sando, napakunot noo si Sheila kasi nakita niyang may mga mantsa din sa bra niya. Pumunta si Sheila sa cabinet niya at kumuha ng bagong bra. Mas lalong naging excited si Cyrus nang makita niya ang eksenang ito. Sinong mag-akala na magpapalit pa ng bra si Sheila?
Sheila's milky white arms gently reached behind her and unhooked her bra. Sa unti-unting pagdulas ng bra strap, pabilis naman ang tibok ng puso ni Cyrus. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natanggal na ni Sheila ang bra niya kaya tumambad ang dibdib niya sa paningin ni Cyrus. Cyrus was stunned silly in place with a very delighted expression on his face. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha si Sheila ng isang bra at puting blouse sa cabinet. She stood in front of the mirror and made a simple gesture. After making sure that there's no problem, she directly began to wear them. Paborito siguro ni Sheila ang blouse. Ayan kasi ang madalas niyang sinusuot sa klase. Pakiramdam ni Cyrus na bagay talaga kay Sheila ang damit na iyan. Lalo na kasi matangkad siya, sexy at maputi. Mas lalo pa siyang gumanda at nagiging kaakit-akit kapag iyan ang suot niya. It's a perfect interpretation of what a sexy beauty is. Pagkatapos magsuot ng blouse, yumuko si Sheila at sinuot ulit ang high heels niya at saka tumalikod at naghandang lumabas ng dorm. Cyrus lets out a relieved breath when he sees Sheila is about to leave. Pero nang palabas na sana si Sheila, bigla siyang lumingon at tumingin sa balkonahe. Pagkamaya-maya ay mabilis siyang naglakad papunta dito. Lagot! Sigaw ni Cyrus sa isipan niya nang makita niyang lumapit si Sheila. Unfortunately, wala na siyang pagtataguan pa sa balcony. Once na tuluyang makalapit si Sheila, tiyak na makikita niya si Cyrus. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Cyrus ngayon. Mas mabilis pa nga ata ito kaysa kaninang pinapanood niyang maghubad si Sheila. Click, click, click. As the footsteps came closer and closer, fine beads of sweat began to appear on Cyrus' face. Ma'am Sheila. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, no choice na lumabas si Cyrus sa pinagtataguan niya. Cyrus. Nanlaki ang mga mata ni Sheila matapos makita si Cyrus. Napasigaw siya ng may halong pagtataka. Ma'am, nakabalik na po pala kayo. Kunwaring kalmado na tanong ni Cyrus. Cyrus, bakit ka nagtatago sa balcony? At kailan ka pa pumasok? Nang maalala ni Sheila na nagpalit siya ng damit kanina, naging magkahalong pagkapahiya at galit ang naging ekspresyon niya. Ano kasi? Di po ba inutusan niyo ako, Ma'am Sheila? Pagpasok ko po dito parang may nakita akong magnanakaw sa kwarto niyo. Tapos tumakbo po ako sa balcony para sana hulihin siya kaso nakababa na pala siya. Cyrus explained with an embarrassed expression. Mula ulo hanggang paa na inobserbahan ni Sheila si Cyrus nang marinig niya ang sinabi nito at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses. Cyrus, sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Ma'am Sheila, totoo po ang sinabi ko. Mabilis na paliwanag ni Cyrus. Parang hindi mo naman alam sa sarili mo ang totoong nangyari. Nagtago ka ba sa balkonahe at pinanood mo akong magpalit ng damit? She asked softly with a frown, seemingly able to see through Cyrus' thoughts in an instant. Wala po akong nakita. Nagpalit po ba kayo ng damit, ma'am? He mindlessly shook his head. Sheila let out a scoff when she saw Cyrus' reaction. She lightly said, Cyrus, kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo ngayon, sasabihin ko sa principal na i-expel ka. Ma'am, wala po talaga akong nakita. Todo deny talaga si Cyrus. Sheila looked at Cyrus, hesitated for 2 seconds. And then said faintly, Cyrus, sigurado ka bang wala ka talagang nakita? Opo. At this time, expected na ni Sheila na ganito ang isasagot niya. Siguradong hindi aaminin ni Cyrus na pinanood niya nga siyang magpalit ng damit. Alright. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Sheila pagkatapos ay mina niyang sinabi. Ayokong malaman ng ibang tao ang nangyari ngayon. Naiintindihan mo? Yes po. Mabilis na tumango si Cyrus. You can leave now. Pinaalis na ni Sheila si Cyrus. Wala din naman kasi siyang magagawa kung ayaw talagang umamin ni Cyrus. Bye po, Ma'am Sheila. Nang makita ni Cyrus na pinaalis na siya ni Sheila, halatang naging relaxed ang ekspresyon niya. Mabilis na tumalikod para tumakbo palabas. By the way, Cyrus. Nang palabas na sana si Cyrus, biglang tinawag ulit siya ni Sheila. Tumigil agad si Cyrus pagkarinig ng tawag sa kanya. Kinakabahang tinignan niya si Sheila at tinanong. Ma'am, may kailangan pa po ba kayo? Naglakad si Sheila papunta kay Cyrus. Hanggang nasa harapan na siya ng binata. Pagkatapos tinignan niya mula ulo hanggang paa si Cyrus.
Dahil sa likas na matangkad si Sheila at nakasuot pa siya ng heels, halos magkasing tangkad na sila ni Cyrus ngayon. Currently, Cyrus is very close to Sheila's body. He can clearly smell her charming fragrance. Cyrus, sexy ba ako? Sheila's tempting and attractive red lips gently opened and asked Cyrus in a very alluring tone.